Magandang araw! Ayan, magandang araw ng Sunday mga kaibigan ko at ito na nga ang ating kaganapan ngayong umaga ng Sunday. Yes, medyo malakas ang bugso ng hangin at ulan at ayan nga at may bumaba ng typhoon dito sa atin. At kayo po ay mag-iingat, no? Lagi po nating panatiliing healthy ang ating pangangatawan. At ito nga pong aking napaka-precious na gumamela ay nagsusurvive sa lakas ng hangin at ulan. Buti na lang, naka-sheltered siya sa aking roofing. Yes. So, hindi siya masyadong napapaspas ng ulan at hangin. And yes, tingnan mo naman yung aking Indian mango doon. Halos naubos na yung bunga. Ayan, kalalaglag. Kani-kanina na lang ng kunti. Mga bata dyan sa puno niyan, may daladalang timba at halos isa't kalahating timba ng Indian mango ang kanilang nakuha. Inuperan nga nila ako, no? Dahil alam nila, puno ko yan. Pero sabi ko, never mind. Okay lang, thank you. Ayan, ingat kayo, sabi ko, no? Mga naulanan. So sabi ko ay maligo na lang kaagad para hindi magkasakit. So kayo rin po, so dapat po ay pag tayo ay naambunan, let's say hindi talaga maiwasan, kinakailangan pumunta ng palengke, bumili ng kung anong kailangan. Tandaan po natin na pag tayo po ay naambunan, wag po nating hayaan na matuyo yung ating katawan sa ambon or sa basa ng ulan. Maligo po kaagad para maiwasan ang pagkakasakit. Yes. At para naman po hindi tayo maambunan, panatilihin po magdala ng umbrella, jacket with hood at sombrero. Yes. Lagi po nating i-maintain ang ating body circulations healthy and stronger. Yes. Ito pong namayagpag na ulan na ito, no, at namamayagpag pa rin. Actually, matagal po nating hinintay ang ulan na ito. Kaya lang, pagbagsak naman ay sobrang lakas at ito nga, naging bagyo na. At I just keep on praying na wala po sanang mga naaapektuhan itong bagyo na ito, no? So, sana ay ulan-ulan na lang at ang hangin sana ay mag-subsides na rin. Kasi pag masyadong malakas ang hangin, kawawa naman yung mga tanim na mga farmers. Kasi kung yung mga Indian mango ko nga, nagkandalagas na, and then paano pa kaya yung mga palay, no? Na mga about to harvest na. At yung mga gulay-gulay ng mga about to harvest na rin, sayang naman, kawawa naman yung mga farmers. So kaya tanging dasal lang ang maitutulong ko sa kanilang lahat. Ayan, so ang ulan po dito sa amin ay from yesterday, whole day yesterday and today. Yes, today po and hanggang kagabi rin ay sobrang lakas ng ulan. At dahil nga po malakas ang ulan, sinisiguro ko rin itong aking alaga na aking pitbull. Ang name niya po ay si Acid. Ayan, sinisiguro kong siya rin ay secured, no, healthy. Ayan, so katatapos nga lang po niyang pakainin at linisan ang kanyang cage, no. Ayan, so binigyan ko siya ng vitamin C para ma-maintain ang kanyang good health. Ayan, so tingnan nyo aking mga Indian mango, ang dami-dami, rahog-rahog, So sana ay hindi sila malagas dahil kung hindi ay sayang naman. Ayan, so nakita nyo, tuwang-tuwa pa naman ako sa kanila na tinititigan. Sabi ko, nakakatuwa naman ang Indian mango ko. So ayan, so sana ay hindi sila mapaspas ng hangin. Ayan. So kaya I just keep on praying na mag-subsides na sana ang lakas ng hangin. Ang ulan po ay palakas na naman. Ayan. So mula nang nag-start ako mag-film until now ay lumakas pa ang ulan. So ayan po, nakikita nyo kung gaano kalakas at ang paspas nga po ng hangin ay sobrang lakas din. Ayan. So, actually, kung hindi mahuhulog ng hangin ang mga Indian mango na ito, about 1 week from now, ay pwede na siyang i-harvest. Ayan. So, tingnan nyo kung gaano kalakas ang hangin. Ang lakas Ayan, oh. So, tingnan nyo. Ayan. So, guys, mag-iingat kayo parati ha, at iwasan na rin na maglakad sa baha,
Dahil ang baha po ngayon ay sobrang dumi talaga kahit noon pa naman. Kaya nga kung ano yung meron tayo sa loob ng pamamahay natin at pwede nating pagtiyagaan. Ayan, kung hindi naman talaga kailangan na lumabas ng bahay, manatili na lang po sa loob ng bahay. Yes. Ayan, so kaya nga po ako bago dumating ang tag-ulan, pag yung na-notice ko na may ulanin, kung meron rin lang akong pera, kahit may ginagawa ako, binibili ko na po yung aking mga pangangailangan para bumagsak man ang ulan, hindi na ako susugod pa sa ulanan para bilhin yung aking pangangailangan today and for the next day. So, ganun po ako ka-advance mag-prepare. Talagang always panic buying, no? Ayan, not unless na wala talagang pambili. So, kung ano lang yung meron ako sa loob ng bahay, so yun na lang ang pagtsatsagaan ko. At yan nga, sinanitize ko na ang aking dog cage at ang kanyang flooring. Yes, ayan, dinitol ko na yan. At ayan, pinunasan ko rin ng maligamgam ang katawan ng aking aso at tinutbrush ko siya. Para naman kahit may bagyo ay siya ay komportable. And yes, tama ang narinig nyo. Tinututbrush ko po ang aso ko na yan. Yan po ay pitbull. Pitbull, yan po ay racing pitbull ng aking bunso. Yan po ay pinanglalaban niya. Fighter dog. Yes. Ayan. So kaya yan po ay love na love. Tingnan mo naman po ang kanyang balahibo. Super kintab. Super gwapo. Di po ba? O, di ba? Sobrang gwapo niyan. At dahil nga nakikita niya ako na pinifilm ko siya, so hindi na naman siya maganda tuto. Dahil gusto niyang ilabas ko siya. Ay hindi ko na siya kayang ilabas ngayon. Dahil nga super strong niya. And yes, super strong niya po. Talagang mas malakas siya kaysa sa akin. Yes, ayan. Pero very adorable naman yung dog na yan. Ayan, nakita mo siya. Oh. Hi, Acid! Acid! Guwapo! At nga pom. Yes, lagi ko pong nilalaro yan. Lagi po nating lalaruin yung ating mga aso, no? Para maramdaman nila na love natin sila. Parang tao din, no? Pag kinukudal natin, 'di ba? Lalo sila nagiging healthy kasi alam nila na love sila. So walang pinagkaiba, natawag nga lang na hayop sila. Pero sa pag-aalaga po ay ang pagmamahal na binibigay natin sa kapwa-tao ay parehas lang din po sa tao. Katulad na kung paano malinis ang ating kinakainan, dapat ganun din sila. Bago natin sila pakainin, make it sure na sinabon nyo, hinugasan nyo mabuti ang kanilang kainan para hindi sila magkaka-adapt ng anumang bakterya na magkukos ng kanilang pagkakasakit. And yes, ang pagkakasakit po ng mga aso ay mahal pa sa tao. Ang kanilang vet expenses ng hospitalization nila, sobrang mahal po. Yung aking namatay na Shih Tzu, isang bisis po na nagkaroon siya ng UTI, gumastos ako sa kanya ng 35,000. Yes. And then, pangalawa, gumastos ako ng 24,000. Pangatlo, gumastos ako ng 21,000. And yung pang-apat niya, gumastos ulit ako ng 26,000. Yung pang-lima po niya, gumastos ako ng 8,000 dahil walang-wala po talaga akong pera. Naisangla ko yung suot-suot ko na sing-sing. And yes, yung last na pagkakasakit niya, hindi ko na po siya nailaban. Dahil inatake po siya ng heat stroke ay gabi, which is wala ng bet. Sarado na lahat, no? So, kaya po nung siya ay na heat stroke, so hanggang doon na lang yung aming pagsasama. At masyado nga akong nalungkot, Alam niyo po ba, yung aking mga pet, mahal na mahal ko yan sila, no? Talagang kung ano yung pagmamahal ko sa tao. At yun nga po, pagkatapos natin sa ating pet, dito naman tayo sa second floor ng aking bahay. So, continuous naman tayo dito sa aking mango, sa second floor terrace ng bahay ko. Ayan, medyo nag-subsides na po ang ulan, no? So, ayan, nakita nyo medyo lumiwaliwanag na. Dito lang sa banda na ito, guys, maliwanag. Pero sa kabilang banda, madilim pa rin. Para may pabagsak pa rin na ulan. At yan nga, nandito naman tayo. Sa kabila, umulan na naman. Yes. Pero nakikita nyo ba, malakas ang init, pero umuulan. Nakikita nyo, umiinit, di ba? Ayan, sobrang taas ng init na, pero ang lakas ng ulan.
Oh, nakikita nyo? So, mag-iingat kayo. Ito yung ulan guys na masakit sa ulo ha. Ayan. So, lagi kayo mag-iingat. Ayan. At dito na nga ay nakapag-shower na ako. Siyempre, nakapag-blower na ako ng hair ko at mag-film tayo for ending. Ayan. O, diba? Look at Tita Wena. O, diba? Ganyan lang ni Tita Wena. Pinasasaya ang ating sarili. O, diba? Sinong magsasabi na punong-puno ng stress sa utak? Si Tita Wena. O, diba? Parang wala lang. Always beauty, glowy, just like you. And yes, ganito kasi ako magdala ng problem. Hindi halata. Sana ganyan din kayo. At lagi nga nating tatandaan, let's keep loving one another. And don't forget, let's keep supporting one another. And let's always put God in the center of our lives. Yes. And this is Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. And look at my bongabilia. I love you all. God bless.